napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Abag daw sa patakaran ng Senado ang pagpapaliban sa pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng ilang mambabatas, baka estilo lang ito para tuluyang mabasura ang impeachment. Narito ang aking report. Inurong ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment at pag-convene ng impeachment court para sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Noong una, ang sabi June 2, ngayon June 11 na. Base sa sulat ni Senate President Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na uunahin muna ng Senado ang 12 priority bills bago magsara ang 19th Congress. Bukod dyan, tambak din ng trabaho ang commission appointment sa dami ng kailangang reviewin, kabilang ang higit 200 opisyal ng gobyerno. 6 na session days na lang ang natitira sa 19th Congress. Kaya sa June 11 na lang itinakda ang presentation ng Articles of Impeachment. Ang desisyong yan ni Escudero kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Taliwas daw kasi yan sa Senate rules. May section doon or provision, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matter, dapat ang nag-give way ang legislative matters. You give it priority. Kasi nga, sabi ng Constitution, tapusin nyo na agad yan, mag-trial na kayo para matapos na. Si Congresswoman-elect Laila De Lima naman na kabilang sa House Prosecution Panel ng impeachment, diskumpiyado sa pag-uurong sulong umano ng Senado. Baka raw style lang yan para tuluyang patayin ang impeachment. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. Sa kabila niyan, meron namang mga senador na suportado ang pagpapaliban ng presentation ng Articles of Impeachment. Kasama na riyan ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na sa Senator Amy Marcos. Anya, dapat talagang unahin ang mga batas na makakatulong sa bayan kesa sa impeachment na pamumulitika lang. Giniit din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na ang paggawa ng batas ang pangunahing trabaho ng Senado. Kung ang taong bayan naman ang tatanungin, base sa survey ng Social Weather Station o SWS, 88% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat harapin ng BC ang impeachment complaint. Dapat daw niyang sagutin ang mga alegasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Habang ang Malacanang giniit na malinaw ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kung maari, ayaw niya talaga sa impeachment. Pero wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton. Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Nakikinig sila, nakikinig. Bait sila ngayon. Mabait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Kaya wala mo yung microphone, ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman
Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman kung ano man yun na pag-usapan nila. Wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you, ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Mabuhay! Inday Sara para sa Presidente! Mabuhay ka, ma'am. Mabait sila. Mabait talaga kayo. Nagtataka ako. Bakit ang sobrang formal ninyo ngayon. Na-briefing naman. Ma'am, question, ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin ang aming cuties. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. At mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Yes.